Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening, and good day. This is RJYC Vlog. So, mag-discuss tayo. But before that, thank you so much for our new subscriber and followers in RJYC Vlog Facebook account, RJYC Vlog YouTube account. Okay? So, ito discuss tayo. Let's do some real talk. Okay? So, itong mga nangyayari sa Pilipinas, i-real talk natin ang totoong mga salarin. I-real talk natin yung pinakapangulo na siyang nagiging rason at dahilan sa kaguluhan ng Pilipinas ngayon, at yan ay walang iba kundi si Bongbong Marcos. I mean Bongbong Marcos Jr. Okay? So, gusto lang po naming ipaalam sa'yo, BBM Bongbong Marcos Jr., ikaw po ang responsable sa lahat ng nangyayaring kaguluhan ngayon sa Pilipinas. Okay? Ikaw ang responsable sa lahat ng kaguluhan ngayon sa Pilipinas. Ikaw kung bakit merong kang mga kapulisan at mga men in uniform na wala ng dignidad at wala ng integridad. Na kahit lumabag na sa batas, at kahit ipamigay na ang sovereignty ng Pilipinas, ikaw yun. Wala nang iba pa. Ikaw ang responsable sa lahat ng actions at kabobohan at katangahan at kabugukan ng lahat ng mga USEC secretary mo at kung sino pa mang mga ulupong dyan sa tabi mo. Wala nang iba pang pwedeng sisihin kundi ikaw. Dahil ikaw ngayon ang presidente ng Pilipinas. Ikaw lang ang may control kung ano ang pwede at hindi pwedeng mangyari sa pamumuno mo dahil gobyerno mo yan ngayon. Real talk tayo ha. Wala nang maraming paikot-ikot dahil palagi nyong pinagmumukhang bugok at walang isip ang mamamayang Pilipino. So, i-real talk din kita. Okay? Ganto yan. Lahat ng kaguluhang nangyayari ngayon sa Pilipinas, ikaw ang responsible dyan. You are the one responsible for whatever is it that's happening in the Philippines. Ikaw yan. Noong nanawagan ang mga INC o Iglesia ni Cristo na magkaroon ng kapayapaan, kaya nga tinawag na peaceful rally. Natigilan na at unahin na lang ang mga totoong problema sa bansang Pilipinas. Pero hindi kayo nakinig sa kapayapaan na gustong iparating ng mga Iglesia ni Cristo. So ginawa nyo pa rin yung mga nakakapagpagulo at nakakapagbigay ng bahagi sa mga tao. It's like you're making things worse na napakagulo na nga ngayon at napakahirap na ng Pilipinas, lalo nyo pang ginulo. Okay? So ikaw talaga ang responsable, Bongbong Marcos. Wala ka ng lusot dito. Like, wala na talaga. Kasi to be honest, you've been in your position for 3 years. 2022, magtatatlong taon ka na dyan kung nag-umpisa ka ng June. Kailan ka ba nag-umpisa? 2022 of June? I don't know when did you started. Pero you're almost there. Almost 3 years na. Wala pa ding nangyayari. At almost 3 years na din na hindi mo natuloy ang ginawa ni PRRD na ano ba tawag nito? Yung tulungan mga kapatid mo, maging safe sila sa drogagay, sa mga addict, sa mga kriminal. Pero ngayon, mas lalong dumadami. Okay? Sabi, wag ka daw tatawagin na weak leader. Ano palang itatawag namin sa napakagulo ng Pilipinas at hindi lang napakagulo, nakakahiya. Dahil buong mundo na ngayon, alam na nila kung anong klaseng presidente ka. You're putting the Philippines in shame. Buong Pilipinas at buong Kapilipinuhan. You're putting everyone in shame.
Ikaw yung tatay, dapat ikaw yung namumuno sa Pilipinas, ikaw yung nagpapalakad ng ikabubuti nito, hindi ikagugulo. Okay? Dahil sa'yo, nagkakagulo ang bansang Pilipinas. Bakit kamo? Nagkakaroon ng bahabahagi, nag-aawayan ang mga loyalista nga na nababaliw sa'yo at mga bobonista at mga yellow tae at mga pinklawan na nagsama-sama na kayong lahat ang kumain ng mga suka nyo. Okay? So, ikaw ang dahilan kung bakit nagkakagulo ngayon ang Pilipinas. And wag mo nang i-deny. Kagustuhan mo rin na ipamigay si PRRD sa banyaga. Ikaw yan. Kasi presidente ka eh. Huwag mong tinatanga at huwag mong ginagawang bugok ang mga Pilipino. Tinatarantado nyo ang mga Pilipino kahit na matatalino na mga tao. Nakikita namin kung anong nangyayari. Hindi mangmang ang mga Filipinos, okay? At paulit-ulit nyong sinungalingan. Obvious na obvious lahat ng kasamaang ginagawa nyo, nakikita na ng taong bayan. Sa palagay mo ba yung ginawa mong pagsuko kay PRRD sa mga banyaga, kinapogi mo, kinaganda ng bansang Pilipinas? Sana kung ikaw lang yung napapahiya eh. Pero ang napapahiya buong Pilipinas at sangkapilipinuhan all over the world. Ikaw ang naglulugmok sa putikan sa mga Pilipino. 6 na taon inalagaan ni PRRD ang mga Pilipino OFW. 6 na taon niyang itinaas ang moralidad ng mga Pilipino. Tapos nung umupo ka, niyurak-yurakan mo lang, tinapak-tapakan mo uli, pinalangoy mo uli sa sa putik ang mga Pilipino. Alam mo ba yon? Yan ang ginawa mo, Marcos Bongbong. Alam mo ba yun? Yan ang ginawa mo at ginagawa mo hanggang ngayon. So now, what is happening right now? There is division. There is fight there and here. Buti nga wala pang gyera eh. Buti nga salitaan lang yan eh. O pero ngayon, anong nangyayari? Sinasagkaan nyo yung mga vloggers na sumusuporta sa tama. Sumusuporta sa tama ang sinasabi ko dahil si PRRD gumagawa ng tama. Okay? Gumagawa siya ng tama, ini-expose niya yung mga kalokohan nyo. Yung mga panggigipit nyo sa mga Pilipino, hindi ba panggigipit yung ginagawa nyong ninanakaw nyo yung pinaghihirapan ng taong bayan? Ninanakaw nyo yung pinaghirapan sa PhilHealth. Hindi ba panggigipit yan? Diba? Ninanakaw nyo. Ini-expose lang kayo ni PRRD. Dahil sa ginagawa sa kanya, dahil ibinubuking kayo. So ano ba ang plano mo sa Pilipinas? What's your plan for the Philippines for the next 3 years pa? Sige nga. Gusto mong mag-stay pa in power for the next 3 years? Anong plano mo? Maliban sa ginagawa mo ngayon. Kasi kung kayang-kaya mong itapon ang isang nilalang na dating naging presidente, na majority ng mga Filipino ay na mahal siya. Tinapon mo lang ng ganun-ganun lang. If you can do that to a president before, ano nang iisipin ng mga mamamayang Pilipino ngayon? Natain na lang ang tingin mo sa mga, well, technically, yun na nga ang tingin mo eh. The fact na ninanakawan mo ang mamamayang Pilipino, yes, ninanakawan nyo. Ninanakawan nyo ang mga Pilipino right now. Ninanakawan nyo sila ng kalayaang magsalita. Ninanakawan nyo sila ng pinaghirapan nilang mga bayad sa taxes nila. Ninanakawan nyo sila ng pagkakataon na umunlad ang buhay. Ninanakawan nyo sila ng pagkakataong matuto. Dahil pati education, binawasan nyo ang budget. Ninanakawan nyo sila ng buhay. Dahil ang PhilHealth na ninakaw nyo na zero budget,
Ninanakaw nyo ang pera ng taong bayan para mahirapan ang mamamayang Pilipino. Yun. Hindi ka nga literal na gumugurgur ng tao at hindi ka nga literal na matapang. Hindi ka literal na matapang kasi duwag ka. Hindi ka nga literal na matapang na ginagapi at tinatanggal ang mga kriminal. Dahil kinukup-kup mo pa sila. Saan ka nakakita na ang gulo-gulo na ng mundo ngayon? Ang daming ginagahasa, pinapatay, ang daming nagdodrogay everyone kahit sa social media ginagawa na. May wala. Wala kayong ginagawa para sa makakabuhay sa Pilipinas. Real talk tayo ngayon, Bongbong Marcos. Galit na ang taong bayan dahil sa pinaggagawa mo, ikaw talaga ang responsable sa lahat ng to. Hindi ko na iisa-isahin yung mga aso mo. Si Torre, si Bonying, Remulla, Honvic, Claire Castro, yung sa Yelo Tae, bobonistang mga vloggers at kung ano-ano pa. Nasisira ang mata ko sa'yo. Na-allergy ako sa'yo pag naiisip pa lang kita. Yun, real talk tayo. Yung mga alipores mo sa House of Representatives, how are they treating the vloggers? Their rights to speak their minds. Anong sabi ni Abante? Bawal na magsalita. Bawal na magbigay ng opinyon. Sino kayo? Yun ang tanong. Sino kayo? Diyos ba kayo? Sino kayo? Ipapaalala ko lang empleyado lang kayo ng mga Filipino, FYI. Ang kakapal ng mukha nyo, lalo na kayo dyan, Abante. At yung mga kasamahan mo. Di ko na iisa-isahin yung mga pangalan nyo. Basta yung grupo nyo dyan sa House of Representatives na wala nang ginawa kundi pahirapan ang bansang Pilipinas at ang mga Pilipino. Akala nyo ba kinapogi nyo yung nakapagpaiyak kayo ng babae sa pahiring nyo kahapon? Naging pogi ka ba, Abante? Nagkaroon ka nga lalo ng sungay Nakatali na sa liig mo. Isa kang bulaang propeta. Yes, you are. You claim to be pastor? May pastor bang ganyan? Nambubuli ng mga kababaihan? Nambubuli ng mga resource person dyan sa hearing? Huwag nyo nga kaming tarantaduhin. Huwag nyo kaming gaguhin. Yan ang ginagawa nyo ngayon sa bansang Pilipinas. Huwag na nating lagyan pa ng icing on the cake. Lahat kayo, kahiya kayo. Ang kakapal ng mukha nyo. Tas tatanungin mo si Crisette kung magkano binabayaran niyang tax dahil ikaw malaking tax mo? Hiyang-hiya naman kami sa'yo. Bakit ka may pera ngayon? Sino mga Pilipino, tanga. Tinawag mo tanga ka rin, Abante. 1 million times. Okay? Tinawag mo tanga si MJ in national TV na nasa hearing ka, kung di ka ba naman tonta. Kang congressman, napaka-unprofessional mo para magtawag ng stupid at tanga. Nambubuli ka dyan harap-harapan. Tapos, you expect Filipinos to respect you? You expect Filipinos and vloggers na wag magsalita sa katarantaduhan nyo? Sino ba kayo? Yan ang tanong, sino kayo? You, Abante, you are nobody. Wala ka. You are nobody kung wala kang pera. Bakit ka nagkakapera? Dahil sa mga Pilipino, sinasahuran kayo ng mga Pilipino. Yun. Ang kakapal na mukha nyong magpahiya ng mga kababaihan dyan. At ito pang nakakatanga. Obvious. Magpapatawag kayo ng pahiring sa fake news, pero ang pinatawag nyo lang, mga Duterte supporters, tanga. Boga
lang kayo ng fake nyong pahiring, hindi nyo na ginamit yung kakapiranggot nyong kokote. Sana man lang nagtawag din kayo ng mga vloggers, na mga aso, ni Tambanakaw at saka ni Bongbong Bangag para hindi halata. Masyado kayong halata, tatanga nyo. Sasabihin nyo tanga, si MJ, ang tanga. Ang hina nyo sa strategy. Gusto nyo na ngang ipakita sa buong mundo na kayong siga. Oh, 'di ba? Napag-apologize nyo si MJ at saka si Crisette, pero do you think naging pogi kayo? Kagalang-galang kayo? Mas lalo kayong naging katawa-tawa. Bakit? Dinaig nyo pa ang utak ng kriminal. Bakit? Para kayong kriminal noong mga panahon na yon. Kung hindi ka mag-a-apologize, I will cite you in contempt. Anong tawag mo doon? Walang pagkakaiba yon sa kriminal, kidnapper. Kung hindi ka magbabayad ng ransom, pupugutan ko ng ulo itong anak mo o puputulin ko yung kamay. Ganun. Kriminal ba kayo? Utak kriminal na yung ginawa nyo kahapon. Kala nyo kinapogi nyo yun na nambuli kayo at nang pahiya kayo ng kababaihan kahapon? Hindi po. At saka nung tinawag mong tanga si MJ, akala mo hindi ka tatangahin ng milyon-milyon tao? Tanga ka rin. 1 million times. Kasi magpapaano kayo dyan ng hearing nyo? Ang kinuha nyo lang Duterte supporters. Di ang obvious, di ang tanga. Bubu. Tapos sabi nga, yung mga nagsasabi lang ng totoo. Ang sabihin nyo, eto yan, real talk tayo ha. Ang sabihin nyo, nasasaktan ang mga ego nyo sa mga post ng mga Duterte vloggers dahil ine-expose nila ang mga katarantaduhan. Nasasaktan kayo dahil may mga vloggers na sinisita ang mga kawalangyaan nyo dyan sa posisyon nyo. O, di ba? Yan ang totoo. Nasaktan ang mga ego nyo na may mga kababaihan at vloggers na kinukundina at hindi natutuwa sa pinaggagawa nyo. Yun. Oh, nagtagumpay kayo, right? Nagtagumpay kayong pahiyain sila. Pero ang mga vloggers, nagtagumpay silang ipakita lalo pa ang kasamaan ng mga ugali nyo dyan. Ikaw, Abante, Paduano, Asidre, at kung sino pa yung mga nandyan kahapon, Chua, whatsoever. Di ba kayo nahihiya sa mga pamilya nyo? O tapos ang nagbabasa ng mga kalokohan nyo, yung mga anak nyo, pamilya nyo, sinasabi nila kung anong ginagawa nyo, hindi kayo nahihiya? Sa bagay, wala kayong mga hiya, kaya hindi na kami magtataka. Kasi kung meron kayong hiya, hindi kayo magpapa-obvious sa mga kagagahan nyo dyan, mga kagaguhan nyo. Obvious kayo masyadong obvious. Sa susunod, kumuha kayo ng magtuturo sa inyong maging mapagbalat kayo ng konti. Kasi sobrang obvious kayo, men. Magpapatawag kayo ng hearing. Duterte vloggers lang tinawag nyo. Tapos ang purpose nyo about fake news. Okay, real talk tayo. Ang fake news, mainstream media nyo. Yung PR at aso nitong Bongbong Marcos. Okay? Yan ang katotohanan. ABS-CBN, GMA, TV5, Inquirer, at kung ano-ano pang mainstream media. Yan ang numero 1 fake news. Dapat yan ang pinatawag nyo. Hindi to kalokohan. This is facts. This is the truth. Ganyan ang nangyayari ngayon. Ayang pinuno nyo na bangag ang PR niya, mainstream media. Oh, kayo ang fake news, sabi nyo pa nga, si PRRD kumuha ng asylum sa Hong Kong o sa China. Bakit kailangan niyang gawin yun? Hindi naman member ng ICC ang China o ang Hong Kong. Tatanga nyo? Ako, normal lang ako na citizen, pero alam ko yan. Ng ICC sa Hong Kong o sa China. So paano pa nila gagawin ni PRRD ang asylum na pinagsasabi niyong fake news?
Huwag nyo kaming ginagago. Alam na namin lahat ng galawan nyo. So akala nyo kinapogi nyo yung ginagawa nyo dyan sa hearing? Maghanda kayo. Dahil since ganyan pala ang labanan na gusto nyo, maghanda kayo sa susunod na pahiring dahil ginagather namin lahat ng fake news na galing sa PR ni Bongbong Marcos na mainstream media. Igagather yan lahat para makita nyo kung sino ang number 1 na fake news. At ito pang isang pinakahari ng fake news, nandun sa Malacanang, yung boss nyo. 20 pesos na bigas? Nasan? Oh, walang dalang armas sa KOJC? Ano nangyari? Wala daw dalang armas. Napakalaking fake news ng amo nyo. Yun. Kaya ito, real talk tayo. Ang pinaka-responsable sa kaguluhang nangyayari sa Pilipinas, ikaw yun, Bongbong Marcos. Kaya dapat lang talaga na magbulay-bulay ka na kung dapat bang nakaupo ka pa dyan. Okay? Ini-stress nyo ako, break time ko lang. Babush na nga. At ikaw, abante, tanga ka rin. 1 million times, 10 million times. Okay? Bye-bye.